Ito po at nagbabalik po tayo ngayon para po dito sa ating raffle draw. Ano po? At gaya ng sinasabi ko lagi dito, sana lahat kayong mga subscribers ko ay pagpalain na ng ating Panginoon. Ibigay na niya sa inyo yung swerteng lagi ko sinasabi rito. At ang mahalaga po dito ay sana gumaling na po kayo kung kayo man po ay may mga sakit. At huwag po kayong dadapuan din ng sakit yung mga wala pang sakit. Ano po? At lahat po ng mga masasama ay huwag na pong dumapo sa inyo. Bagkos dito na po dumapo lahat ng mga masasama, lahat ng mga kamalasan, lahat ng mga sakit dito na po dumapo sa mga politikong mga kawatang ito. At total naman marami naman silang pira na pang pa-hospital. Hindi kagaya sa inyo na umaasa lang na mabigyan kayo ng biyaya ng ating Panginoon. So sana ay lumayo na sa inyo yung mga ganyang mga dilubyo or kamalasan sa buhay. Bagkos dito na lahat mapunta sa mga animal at mga kawatang politikong ito. Anyway, pang 45 na po yata ito, pang 45 park na po ito. Itong ating raffle draw. At sikapin nyo pong mapagtulong-tulungan pong ma-subscribe yung Birana Live Studio TV kasi kakaunti na lang po, marireach na po natin yung 150,000 subscriber. Ano po? At pag na-reach po natin yung 1,500 150,000 subscriber ay igugo ko na po yung ating grand prize dito na 1.5 million. At doon po sa inyong mga kaibigan, sa mga kamag-anak, ay pasubscribe nyo na po doon sa Birana Live Studio TV. At the same time, pag kayo ay nagpasubscribe doon sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, o kung sino man, ay picturean po nila yung katunayan na nakapag-subscribe sila doon sa Birana Live Studio TV at saka dito sa John Birana Vlogs. Picture na nila at isend doon sa Tariq Hasan Mirza na messenger para po pagkayan po ay nag-send kayo at na-receive po ng sekretary ko, isusulat na po ng sekretary ko yung inyong pangalan base doon sa pinadala nyo sa messenger at para po masali na po rito yung inyong mga pangalan. Nabubunutin po dito, araw-araw po ako namimigay dito ng tigsa 10,000 hanggat pangantabay lang po natin ito hanggat hindi natin nare-reach yung 150,000 subscriber. Kakaunti na lang po yung isa-subscribe ninyo, kakaunti na lang po. At kagaya po nung sinasabi ko rin, nabanggit ko na rin po dito dati, na malamang sa malamang ay isali ko na po doon sa ating ipaparapol yung kita po, yung sweldo nung Birana Live Studio TV na YouTube natin. Noon pong huling nagpa-check ako na sa higit 3 milyon na po. Nung pina-check ko sa aking sekretary. Kasi pasok lang naman po ng pasok yan. Every month po yan. May pasok na sweldo doon sa Birana Live Studio TV. At hindi ko naman po yan talaga wini-withdraw. At sabi ko nga po, hindi ko naman talaga kailangan ng pera. At saka isa pa, nasabi ko po yan na yung lahat ng kita sa Birana Live Studio TV at maging dito. Pero wala pa pong kita ito. At sikapin nyo pong mapasubscribe yung mga kaibigan at kamag-anak ninyo para magkaroon na rin po ng revenue itong John Birana Vlogs para sa ganun, dyan din po mapupunta sa inyo ano man pong kikitain nitong dalawang channel na ito. Create ko po ito nung yung Birana Live Studio TV noon po nung time na pandemic. At yan po yung dati Facebook pa lang po yan, nagpe-Facebook live pa lang po ako at namimigay po ako dyan. May mga nabigyan po ako dyan ng mga motorsiklo, mga tricycle, at mga bisikleta. Mayroon din po ako na ipamigay doon na parang package ng grocery. At may nabigyan din po ako ng jeep dyan.
So, sayang nga lang po at na klinos po yung hindi ko po alam kung ang nag-close po ay Facebook o hinak po yun, hindi ko po alam. Hindi naman po ako sanay sa mga ganito. Sa mga ganitong social media na ito, hindi naman po ako sanay. At may mga naipamigay po dati doon ng 50,000, 150,000 hanggang 250,000, kalahating milyon. Meron pa pong 1.5 million din ako na ipamigay doon. At yun nga po, yung nananawagan din po ako na baka po may makakapanood na IT or expert na IT at kung possible na ma-recover pa natin yung Aquabirana. Yun po, Aquabirana ang pangalan po, ang account name po na nun. So kung ma-recover po sana natin yun, doon nyo po lahat makikita yung mga pinamigay natin at doon nyo rin po makikita yung mga kababalaghan na mismong ako, na ako mismo, na makikita nyo po yan na nakahiga ako na para na akong panggatong. Kumbaga, parang panggatong. Hindi nyo makikita ganito itsura ko, parang panggatong po talaga. So, yun. Sayang at klinos nga po yun. Dahil lamang po doon sa pagtuturo ko nung pandemic na yun yung usbong lang po ng Sampaloc. Yun lang po ang alam ko kung bakit isinara. Kasi nung time po na yun ay talagang maingay po ako dahil nananawagan po ako doon sa mga taong makakapanood doon sa akin sa Facebook live ko na huwag po kayong magpawala ng talbos or yung usbong ng Sampaloc, yung talbos mismo. At pagka lumalabas po kayo ay ngatain nyo lang po yun. Yung usbong ng Sampaloc na yun dahil yun po ay makakapanangga doon sa virus na papasok sa inyong katawan. Yun po yan at napakaingay ko po noon at talagang yun po ang pinagpipilitan ko doon sa mga followers ko dati na kung saan ay followers ko rin po dito ngayon. Ayun at kasawiang palad ay klinos nga po ng Facebook yun dahil sa mukhang hindi nila gusto yung mga sinasabi kong yun. Mayroon pa rin po yung isang doktor sa Pampanga na pamilya po lahat yan ng doktor ng Pampanga na nag-o-offer po yan sila ng yung offer nga po nila gamot na mismo ng COVID pero tingnan nyo yun, ginipit at sinara din po yung kanilang Facebook. So yun ang mga nangyari at yun po ang alam ko na dahilan kung bakit naisara yung aking Facebook dahil nga po doon sa masyado akong napakaingay noon. But anyway, ay yun naman po ang akin ay yun naman po ang pagkakaalam ko. So totoo man o hindi, di ba? Wala namang mangyayari. Wala namang masama kung susunod kayo o hindi, di ba? Nung time na yon. At ang malungkot nga po itong kapitbahay ko dati, mismong kapitbahay ko ay nagsabi pa na kalokohan lang daw yung tinuturo kong usbong ng Sampaloc. Awa ng Diyos, yun po aking mga tinuruan na yun ay ni ultimong kumati yung lalamunan nila, hindi po nila naranasan. Pero yung pong kapitbahay ko na nagsabing kalokohan lang daw yung tinuturo ko, lahat po sila, lahat ng pamilya niya sa loob ng bahay, lahat po yun ay namatay lahat. Anyway, hindi ko na po kasalanan yun. Yun po ang sinasabi ko lagi dito na wala namang masama siguro kung sumunod. Halimbawa, kagaya ng sinasabi ko, yung kalamansi at saka sili. Pag dumating po yung dilubyo, yang darating at darating po yan, hindi pwedeng hindi darating. Lalo't nakakasana po yung pwedeng mangyari sa atin. So either lason ang pakakawalan or virus ang pakakawalan ng kalaban. Hindi na po baril ang uso. Lason or virus na po ang pwedeng ikamatay natin lahat.
So, ang pinakamahusay po dyan, yung kalamansi at saka sili. At yan naman po kasi ay pinag-aralan po namin yan. At hindi po basta mga scientist ang nag-aral yan. Talagang may mga sinasabing mga scientist to, mga chemical engineer, mga kung ano-ano pang mga kanyan. So, napag-aralan po namin yan. Ito po yung mga natural. At noon pa naman po gamit ko ito eh. May virus man o wala, makati lang yung lalamunan ko, isprehan ko lang yung lalamunan ko, on the spot, wala na yung kati na lalamunan ko eh. At mayroon pong nagpapatunay dyan. Anyway, mahaba na po tayo. At ito po ay halo-haloin na natin ng kaunti. At sabi ko nga po ito ay hindi ko naman po tinitingnan yan. Yan, bagamat ito po ay hinalo ko na yan. Hinalo ko na po ito bago po ako humarap dito sa ating camera. Hinalo ko na po na yung hinalo ito kanina. So ngayon po ay ngayon po ay uumpisahan natin ang pagbunot nito para po ay matapos na po tayo. Ano po? At nakatalikod pa ako. Yan. Hindi ka po tinitingnan yan. At ito, bubunutin na po natin. Ayan po. Siya po si Maria Lisa Abiner. Ayan, Maria Lisa Abiner po. Ano? So, sino nga ba yung kahapon? Yung dalawang pilayo yun eh. Yung nabunot natin kahapon. At ang tinanong nga yun ng sekretary ko, ay yun daw ay magpinsan pala. Yung kaya parehas apelyido. Marami naman po rito, magkakapatid, anak, marami po rito. Dito po, marami dito. Yung mga ganun, kasi yung mga napasubscribe po nila, ini-screenshot tapos nga sinisend dito sa Tarik Hasan Mirza para sa ganun ay mailista na po yung kanilang mga pangalan. Ayan, at susunod po natin yung isa. At ito, nakatalikod po sa akin ang timba. At habang hinahalo po natin, at ito, bubunutin na po natin. At ayan, si Francisca de la Merced. Francisca de la Merced, ayan po. At congratulations sa inyong dalawa. At pagkatapos lang po nito ay i-ready niyo po yung inyong mga cellphone para tawagan po kayo ng sekretary ko para naman doon sa pag-usapan niyo kung paano ipadala sa inyo yung inyong napanalunan. Bagamat ito ay pabarya-barya lang, ay pasensyahan na po ninyo. Pero actually, hindi naman po kasali talaga ito doon sa gusto kong ibigay doon sa 1.5 million kapag ka na-reach yung 150,000 subscriber. So, habang wala pa, ito namimigay po tayo ng pa-10,000. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.